Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na time with evidence. Ako po, para yatang marami na ang nanawagan kay BBM na papalitan na si Claire Castro. Ang tanong, papalitan ba ni BBM si Claire Castro? At Leandro Leviste, merong ibinulgar tungkol kay Claire Castro. Hindi pala nag-research si Claire Castro mga kabibig. Kaya yung ideya niya parang nagkabaliktad-baliktad or kulang ang ingredients sa kanyang pag-intindi sa solar energy na kumpanya ni Leandro Leviste mga kabibig. Ay naku, may panawagan nga na palitan na si Claire Castro. Pero itong si Atty. Rowena Guaton sabi niya, wag mong palitan BBM kasi si Claire Castro naging entertainment na namin. Uy, grabe naman. Entertainment talaga. So eto kabibig, manood tayo ha sa di umano'y maraming mga netizen. I don't know kung sino-sino sila pero yung iba nag-a-agree na ipalitan na kasi ito'y nakakasira sa imahe ni BBM. O, ito muna kabibig ha. Right dito. Dahil hindi nag-research, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatagpo. At pinaka-masamang consequence nito, baka mag-isip na ang mga investor na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas, bakit pa ako mag-invest sa bansang ito? Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong provision ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas. So, pwede nasira ni Claire Castro ang mga investors pag alam nila kung ito ang nangyari noong Claire Castro versus Leviste. Tapos si Leviste nagsabi na, posible ang mga investors hindi na mag-i-invest dahil sa mga sinasabi ni Claire Castro. Hala ka, so pwede makasira sa ekonomiya? Ito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? It's very fast, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya within 2 years, maaari natin sabihin na ipso facto revoke na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito lang po ay nasa Google. Kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pang social media content, hindi nila sanang sinabi ito at hindi nila sana napahiya. Ako po ay nasasaktan na nalabas na yung prangkisa ng Hindi sana sila nahihiya. Nandun sa Google, pwede nila i-research. Hala ka. Yun kasi ay mahirap ka ba, mag-vlog-vlog ka ba, tapos wala kang alam. Buti lang sa amin ba, nag-comment lang kami, reaction videos ang ginagawa namin, tapos share kami ng mga sariling opinion, tapos opinion ng maraming tao sa comment section. Yung iba kasi nagmamarunong talaga. Uy, meron silang alam. I'm not referring to Claire Castro kasi attorney naman si Claire Castro, so marami siyang alam, di ba? Pero dito, sabi Yusek Castro, nahuling hindi nag-research. Ang gobyerno ay ginawa kong pera dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa ng gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. Ngayon ka, bibig. Malaki din pala ang lugi ni Congressman Leandro Leviste. Ito makabibig ha. Ito ang sabi ni Congressman Leandro Leviste din. Meron akong nakita dito kabibig. I-share ko sa inyo. Sige, wait sa muna ha. I-share ko muna sa inyo makabibig. So ito, ang sabi dito, pwede na ba? Ang sabi dito makabibig, dapat palitan na. Hala, bakit? Pagbaba ng approval rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagbunsod ng panawagang palitan si Yusek Claire Castro bilang tagapagsalita ng palasyo. Hala ka! So bali, si Claire Castro, one of the posibleng rason kung bakit bumaba ang trust rating ni BBM. Naku, BBM, tingnan mo to. Ito, kinig tayo. Dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek. Ang iba naman na may mga ganitong alegasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Claire Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay
spokesperson ng ating gobyerno. Correct, At agree. pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko yun sa aking staff. Yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating. Hala, pagbaba. Nag-research talaga si nag-research talaga si Liano Leviste nung pagpasok daw ni Claire Castro bilang spokesperson ni BBM, dun daw hinay-hinay na bumaba ang trust rating ni BBM hanggang nag-negative na ngayon. Hala ka. Naku po, ito tingnan nyo, si Liano Leviste nagpa-research talaga. Dapat wag tanggalin si Auntie Claire, wala na kaming pagtatawanan. O tingnan nyo, Huwag tanggalin yan, mawawala ng Kenkoy na PCO officer. Hala ka. Nakakaaliw kaya ang mga reaction niya sa mga napapanahong issue. Isa yan sa mga nagpabagsak sa rating ng Pangulong BBM na walang ginawa kundi maging tagatahol sa mga kalaban ng administrasyon. Only in the Philippines na meron ditong opisyal na mahilig sa hearsay. Hala ka. Dapat palitan. Tama iyan, tagapagsinungaling ng Malacanang yan si Yusek Claire Castro. Napaka-bias. Ito pa. Yan ang motibo ng Dutai Ally. Supporters matanggal si Yusek Claire Castro. Iyakin ka boy, sabi ni Dennis Gavina. Dapat lang, yes. Yan ang mga sagot ng mga netizen ha. Yun ang kanilang mga opinion. Eto pa kabibig, meron ko nakitang video dito ha. I-share ko lang sa inyo ha. Ito. Hindi pala. Sabi ni Claire ang libel complaint ay para raw siyang patahimikin. Ayon kay Castro, bukas din siya sa pag-uusap kay Congressman Liano Leviste sa labas ng korte. Makipag-ayos na si Claire Castro. Naku, 110 million. Saan mo hanapin yung 110 million? Ito kabibig ha. Meron tayo dito. Parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog, hindi kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Correct. Tama po. Naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa pag-negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At
Actually, pina-research ko rin sa aking staff. Yun na nga. Yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek. Lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Agree. Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo, kung reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan natin din na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kong, tingin mo? Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Malak ka. Yun mga kabibig ha. Yun ang chismis niya yun. Pero ito si Madam Claire, ito yung, I think ito yung vlog. Ito yun na. Pakinggan natin siya noon. Yung vlog niya dito Ito. Sa patuloy na kaugnayan niya sa kanyang solar power firm. Sa Vlad, kanila ng hindi kontrobersya, nag-enjoy din daw ang kongresista. Oo. Nag-enjoy siya pero umamin si Senator Lacson na umiiyak na siya. 'Di ba? Paano mo mai-enjoy ngayon tong lahat? Kung umiiyak ka na kay mami mo. Sabi yun ni Senator Lacson. Tama, no? Kasi tama ang sinasabi ni Congressman Leonel Leviste. Claire Castro, dapat hiwalay na or dapat mamili ka kung mag-content creator ka man or mag-Yusek. Kasi madadala mo talaga yung emotion mo, yung reaction mo sa inyong vlog. At yung mga tao, iisipin nila na itong mga reaction ni Claire Castro ay karugtong sa kanyang mga statement nung nagpa-press con siya, nung nag-press con siya. And ang mga tao maniniwala na, ay, baka statement ito ni BBM, ay, baka gusto ni BBM na i-expound pa through the vlog of Claire Castro. So, ang mga tao, there's a possibility na iisipin talaga na, pinablog siya ni BBM. Mga ganun kabibig ba? So, tama si Congressman Leandro Leviste. Dapat palitan si Claire Castro or di kaya dapat may i-give up si Claire Castro yung pagiging content creator niya or focus na siya sa pagiging spokesperson. Hindi tawag dito, napakahirap po maging spokesperson kasi lahat ng mga problema, lahat ng mga intriguing news about the BBM, about gobyerno ni BBM, yun ang sasagutin mo. At kukuha ka ng sagot based sa mga taong pwedeng sumagot or based sa mga ahensya na pwedeng sumagot. Ikaw, taga-sagot ka lang, taga-bigay ng impormasyon, pero you are not, I don't know, pero if ako, I am not allowed to say my part, to say my piece, or to give an ad-lib or opinion or reaction sa issue. As long as masasabi ako ng kung ano yung gustong ipaabot ng mga ahensya or ni BBM tungkol sa issue. So yun na nga kabibig. Parang kinokorek ni Congressman Leonel Leviste si Claire Castro na para yatang mas magaling pa si Claire Castro kay ni BBM. Sabi nga ni Congressman Leonel Leviste, kulang sa research. Kulang sa research o hindi nag-research si Claire Castro. Yun kabibig. Ano kaya ang gagawin ni BBM, no? Ano kaya? Tatanggalin niya si Claire Castro, papalitan. Ito kabibig ha. Ito na ngayon ang nangyari kay Congressman Leviste. Naku po, magkakaroon ng investigasyon. Ito House panel to tackle Leviste solar power business issues on January 26. So, ngayon 26, ito ay i-discuss o magkaroon ng investigasyon tungkol sa business issue ni House ni Leviste. The House Committee on Legislative Franchise will tackle on December 26 alleged issues related to the franchise granted by Congress to Batangas 1st District Representative Leviste solar power business. Congress is scheduled to resume sessions on this
date, last Monday of January, and the committee has scheduled hearing on the same day. In the process of the hearing, I will put that on the other matters because June 26 we have a hearing. Sabi ni Negros Occidental 4th District Representative Jeffrey Ferrer, boss. Ako naman nagpe-preside let's go to other matters. Any more discussion on other matters. Somebody has to, i-take up natin dito. Ayan sabihin ko. So ito yung issue about franchise, about Leviste. Yun daw. Tapos, the chairperson himself said he wants the issue investigated but emphasized proper procedure needs to be observed. First thing to do is somebody has to file a resolution or somebody has to have this privileged speech. And then after that, to proper committees. Gusto ko rin maimbestigahan so that the people will know, the public will know what happened. Ito pa, what went wrong, what happened is if there is violation, the committee can review or kung may violation, ano yung penalty dyan. Yun mga kabibig. If there are violations, we will terminate the franchise. Ask if Leviste will be required to face the committee. Referrer replied, well, kailangan kung sino ang representative in that corporation. If somebody wants to invite as resource person or invite siya, pwede because siya yung owner ng corporation. Kabibig ha. Ito yun. Ready to expose. As for his reaction, Leviste said, that's good news. I look forward to expose what I know to any committee of Congress that would give me the opportunity to do so. Naku po, yan na. Yan ang sabi ni Leviste. Maganda yan na magkaroon ng investigasyon kasi ako, meron akong ibubulgar sa lahat. Ito any committee of the Congress. Naku po. Palaban si Kong. Hindi magpapatalo si Congressman Leviste. Sige, walang problema doon. Ano ba? Okay ako dyan. Invite me. And that's good news for me. I look forward to expose what I know to any committee of Congress that would give me the opportunity to do so. Yan, kabibig ha. Yan na. Kabibig. Nako, exciting to sa January 26, mga kabibig, na kung saan si Congressman Leviste ay, ang tawag dito, magkaroon ng investigasyon tungkol sa kanya. Nako po. Yan ang sinasabi natin, kabibig. This is the moment. Baka ito yung maging start ng mga revelasyon ni Congressman Leviste. Oo, pwede kabibig. Mga revelasyon ni Congressman Leviste tungkol sa mga committee. Committee talaga. Sabi ni Leviste, that's good news. Good news yan. Kasi ibubulgar ko lahat. Nalaman ko, naku po, yan na nga ang sinasabi natin. Hinay-hinay lang. Kasi iba si Congressman Leviste. Oo. Talagang, wow, kakayanin niyo ba ako? Well, tinan natin kabibigan kung ano ang maging reaction ng maraming excited tayo kasi babalik na ang Senate Blue Ribbon Committee. Tapos itong investigasyon sa solar power energy, sa franchise ni Congressman Leviste. So marami tayong aabangan mga kabibig. Diba? Ay, kawawa din pala si Congressman Leviste mga kabibig ha. Kasi may mga threat sa buhay niya. Ako kawawa naman itong congressman na ito. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. At kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Halaka. Nakakatakot. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki
ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Halak ka mga kabibig. Yan ang nakakatakot. Halak ka. Minomonitor si Congressman Leveste. Di ba ito pa kabibig ha? Shocking, ang dami. Tip of the iceberg pa pala ang nalalaman natin. Marami pa pala siyang ibubul. Kasi sabi ni Congressman Leveste, minomonitor ako. Sige, anuhin niyo ako. Ito oh. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Tobashi told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Tingnan niyo. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Halak. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Halak ka. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Halak. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Halak. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Halak ka. Yun mga kabibig. Halo, nakakatakot naman yung buhay ni Congressman Leandro Leveste, mga kabibig. No? Naku po, yan kabibig. Yan ating latest libak-libak for the day. Ang dami natin na libak-libak ngayon, no? Kung papalitan ba si Claire Castro ni BBM, kasi nanawagan si Leandro Leveste na palitan na BBM kasi hindi maganda. Kasi bumabagsak ang trust rating mo. Nung pagpasok ni Claire Castro, based sa mga research nila ha, pagpasok ni Claire Castro, bagsak talaga ang rating mo. Hindi ka pa nakabawi at super bagsak, negative talaga kabibig. Nako. Yan po mga kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Makikinig gaya si BBM sa mga sinasabi ni Congressman Leandro Leveste? At saan kukuha ng 110 million si Claire Castro? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news natin pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!